Alright, magandang gabi sa inyo lahat guys. It is currently 7:45 ng gabi dito sa Edmonton, Alberta. It's a bit early than my usual Facebook Live videos, no? But I figured naman na since majority of my clients naman talaga are people who live sa Alberta, Saskatchewan, Manitoba, British Columbia, kung saan magkakalapit ang mga time zones natin. I figured this is a good time to go on Facebook Live, no? Na medyo maaga ng konti, right? While yung page followers natin that are based on the East Coast sa, Ontario, Quebec, o sa mga Prince Edward Island, right? Iba yung time zone nila. Hindi naman sila yung priority natin when we make these videos. Ang priority natin is yung mga potential clients natin. So Alberta, Saskatchewan, British Columbia, and Manitoba. So for tonight's video, guys, I want to share with you several loan approvals here from different banks. Share ko lang sa inyo, no? Para magka-idea kayo na, ano yung mga restrictions na hinahanap ng mga bangko, and primarily to show you guys na it doesn't really matter when you ask people, what can, kasi the reason I'm doing this video is may mga nakukuha kasi akong messages from people saying na, anong makukuha ko kung sa iyo ko kukuha, ano yung offer mo, ano yung promo mo, right? Kasi nga, ginagawang parang Pilipinas ng style promo, right? Mga ganong klaseng bagay, dinadaan ang decision making. And then most often than not kasi may mga kliyente rin ako mga nag-i-inquire sa akin na nagtatanong gusto ko ng brand new, tapos pag nag-send ako ng application, sinasabi ng bangko, hindi ka pwede sa brand new, what if mag-down ako, what if mag-ganito ako, and pinapaliwanag ko palagi na na itong sabi ng bangko, and marami kasing sa kanila, ayaw naniniwala or ayaw maniwala talaga. So what I want to do is I want to take a look at several loan approvals here. These are conditional loan approvals from different, iba-ibang mga bangko ito. And then we're gonna go over some of the reasons, some of the restrictions na binibigay ng mga bangko para maging aware kayo na hindi dahil, number one, hindi dahil gusto mo ng brand new na sasakyan, pwede ka mag-finance ng brand new na sasakyan. Number two, hindi dahil meron kang malaking down payment, ma-approve ka sa sasakyan na gusto mo. And number three, hindi dahil meron kang kumpanya, ikaw ay business owner, ay makakapaglabas ka ng sasakyan under sa name ng company mo. Okay? So, what we have here, I highlighted yung mga conditional approval. Of course, in-answer natin yung mga pangalan ng kumpanya, pangalan ng mga tao, right? And again, this video here is to provide proof. Provide proof na kahit na gusto mo nga ng brand new, kahit na gusto mo ng certain type of vehicle, pag ang mga bangko nang nagsabi na hindi ka pwede, o kailangan namin ng ganito, kailangan namin ng ganon, right? Hindi po yan something na racket-racket ng dealership or sales talk ng dealership, right? And I will tell you guys how you can spot if it is sales talk or if it's racket-racket lang. Mamaya sabihin ko sa inyo sa end ng video kung paano malalaman yun. Okay? Now, first and foremost, we're gonna use this example here, no? We're gonna go over each example. Pakita ko lang sa inyo yung mga hinahanap ng mga bangko, bakit di sila naaprubahan, and all that stuff, okay? Right, so, example number 1 natin, we have an applicant na dumaan sa CIBC. Binigyan siya ng conditional na loan approval. Sinusubukan niya mag-finance ng isang 2020 Mercedes-Benz GLE, so mamahaling sasakyan, right? And meron siyang malaking down payment na $9,600. Okay? So, first and foremost, I'm showcasing this to you guys to prove sa mga mayayaman kong page followers na hindi dahil meron kayong malaking down payment or hindi dahil meron kayong down payment in general, kayo ay aaprubahan ng mga bangko. Right? Now, given CIBC naman talaga sa industry namin is one of the more stricter na mga bangko. But, the whole point is, pakita ko sa inyo. Okay? So, yung aplikante may down payment na almost $10,000, right? Itong sabi ng CIBC. Right? Maximum to finance for the customer is $45,000 lang based on credit profile. So, you're gonna see this show up in other loan approvals based on credit profile. Okay? Gaya nga nasabi ko palagi sa mga videos ko, especially sa mga bagong dating dito, mga newcomers, less than 5 years dito,
ang loan applications ninyo, whether it's mortgage, credit card, pagbili ng bahay, business loan, base yan sa inyong credit profile, also known as your credit history. Meron ka mang malaking down payment na almost $10,000, if hindi kagandahan o hindi sapat ang information, hindi ka nakaka-build ng credit history, right? Hindi ka pa rin naaprubahan ng bangko. Sa case na to, binigyan siya ng limitation na $45,000 lang ang ipapahiram sa kanya. Okay? Also, I want to show you guys this. Para sa mga paranoid, right, na iniisip na malaki ang kickback, malaking kinikita namin as finance managers, right? The application qualifies for tumataginting na $100 na bonus. Right? Now, as a finance manager, yung 100 na quality bonus na yan, right, hindi yan napupunta sa bulsa namin. Okay? Percentage lang yan ang napupunta sa amin. So sa 100 na yan, napupunta yan sa dealership. Ang nakukuha lang ng finance manager dyan, usually 20. So, wala po kayong nakukuha mga malaking kickback o malaking bonus or anything like that. No? Gusto ko lang pakita sa inyo. And that's from CIBC. Prime lender yan. Okay? Now, here's another example of a conditional approval. Ito naman is with Scotiabank. Now, with this one naman, okay, same thing, conditional approval. Ito, nag-try siya mag-finance ng 2020 na Toyota Tacoma. Now, normally, if you're trying to finance a vehicle na 2020, 2025 na ngayon, right, you would normally be able to get, 60 months, 72 months na amortization term, right? But, and this is something na I always tell yung mga clients ko na medyo cheap, right? Gusto ko mag-finance ng 2015, gusto ko mag-finance ng 2016, 2017, 2018. They're trying to get bigger vehicles at a cheaper price kasi nga iniisip nila na, pag mas mura, right? Mas luma, mas mura, mas mababa ang biweekly payment. That works kung makakakuha tayo ng mahabang amortization term. So sa case na to, 2020 na Tacoma, ang bangko magsasabi, maximum term is only 66 months. So 5 years and 6 months lang niya pwedeng i-finance. Kahit na eligible yung asakyan for a 72-month term, for example, if sasabihin ng bangko na no, ito lang ang ibibigay namin sa'yo, yan lang. And I often have this discussion, gaya nga nasabi ko sa mga kliyente ko who are trying to outsmart the system, bibili ako ng mas luma, na mas malaki, mas magara, right? Tapos iniisip mo makakamura ka kasi iniisip mo na pwedeng 84 months, and I always tell them na hindi pwede. Depende sa edad ng asakyan. Pag sinabi ng bangko na bibigyan ka nila ng 66 months lang, hanggang 66 months lang ang pwede sa'yo. Okay? Now, moving on to our next example. This one naman is again another CIBC loan, another conditional approval. Ito naman, they're trying to buy a brand new 2026 na Honda Civic. Okay? Now, take a look sa laki ng down payment ng taong to. Almost $20,000. $18,998 ang down payment niya. Okay? Ang binigay na interest rate ng CIBC, 9.49%. Right? And again, just like yung example ko kanina, right? Tingnan niyo. Maximum to finance is $35,000 for this applicant. Okay? Kasi nga, gaya nga na pinapaliwanag ko palagi sa mga videos ko, no? Doesn't matter sinong dealership, sinong kaibigan, quote-unquote, kinakaibigan mo sa dealership o mag-handle ng application mo, right? Pag kayo ay nasa Canada, ang basehan ng loan approval ninyo ay ang inyong credit history. Okay? Hindi po ito parang pupunta ka ng McDonald's sa Saskatchewan, tapos pupunta ka ng McDonald's sa Edmonton na almost parehas ang presyo ng Big Mac. Right? Magkaiba siya. Right? So, sa taong to, kahit na meron siyang malaking tumataginting na almost $20,000 na down payment, sabi ng bangko, no, papayagan ka lang namin mag-finance ng $35,000 for this applicant. Not for the car, not for for this applicant. Kahit anong asakyan na gusto niyang bilhin, papahiramin siya ng CIBC ng hanggang $35,000 lang. Okay? Pag ang bangko po ang nag-set ng limitation, yan ay base sa inyong income, yan ay base sa inyong credit history. Okay? So kahit na gusto mo mag-finance ng $50,000, $60,000, $70,000 na SUV,
And ang dahilan mo lang sa sarili mo ay may trabaho naman ako, nagatrabaho naman ako, deserve ko naman, gusto ko brand new, right? Pag sinabi ng bangko na hanggang dyan ka lang, hanggang dyan ka lang. Kahit na mag-down payment ka pa ng malaki. Okay? Next example natin, ito naman, RBC, ano yan, parang pinapakita ko iba-ibang bangko, conditional approval naman ito. Ito naman, 2025 Honda Ridgeline. Okay? Ito naman, ang sabi ng bangko, please provide a qualified spousal or common law co-applicant for further review. So, ibig sabihin nito, hindi siya maaprubahan na mag-finance ng sasakyan na siya lang. Kailangan ng co-signer. Usually, naghahanap ang bangko ng co-signer kasi kailangan nila ng extra income sa application. It's another way of them saying na hindi kami tiwala na kaya mong bayaran yung bi-weekly payments ng sasakyan na gusto mong i-finance. Kailangan namin ng isa pang tao sa loan kasi kailangan namin na may makita kami na isa pang income. Right? Kaya, as you can see, they specifically request spousal or common law. Ibig sabihin, hindi pwedeng tropa-tropa, hindi pwedeng ninong ng inaanak mo, hindi pwedeng kabasketbolan mo. Pag ang bangko nagsabi, gusto namin spousal or common law ang co-signer mo, yan lang ang pwede. Gaya nga ng sabi ko, ang mga bangko ang magdidikta. Hindi yung salesman na tropa-tropa mo, hindi yung salesman na nag-i-sponsor ng liga ng basketball mo, kami. Not even kami sa finance manager. Even kami, we will try to make a case for the applicant, pero pag ang bangko na nagsabi, ito lang pwede, ito ang gusto namin makita, yan lang ang pwede. Okay? Next example natin. This one is with TD Canada Trust naman. So, same thing, conditional approval, they're trying to finance a brand new 2026 na Honda model. Okay? Now, ito naman para sa mga potential business owners. Okay? Now, in case hindi kayo aware, kung ikaw ay merong registered business, legit legal na business, right? Yung business mo na yan, pwede siyang mag-generate ng sarili niyang credit history. Right? Dahil meron siyang sariling credit history, commercial credit history ang tawag doon, pwede kang mag-finance ng bagay, pwede kang mag-finance ng asakyan, under sa name ng kumpanya mo as long as it's legitimate registered business. However, hindi dahil business owner ka, ibig sabihin, pwede ka mag-finance ng kahit anong sasakyan na gusto mo under the business name. As you can see here, sabi ng TD, after review of the business file, we have deemed that the business does not have the tenure required to borrow in the business name alone. Please add a qualified owner of the business to review further. So, in other words, sa application na to, sinasabi ng TD na, yes, legit nga yung business mo, but we have deemed that the business does not have the tenure. Hindi ka pa katagal, you haven't been alive for too long, right? Siguro yung business nito, 1 taon pa lang, right? Kung ang business mo 1-2 taon pa lang, ito ang posibleng sabihin sa ng bangko. The business does not have the tenure required. Okay? So pag sinabi ng bangko ito, yun ang sabihin nila. Gusto namin na mag-co-sign yung owner ng kumpanya. In this case, yung credit ng owner ang gagamitin. So kung ikaw ay may business owner, ikaw ay may cleaning business for example, right? Bad credit ka. Owner ka, bad credit ka. Right? It happens, right? Gusto mo ngayon kumuha ng brand new na Honda, brand new na sasakyan in general, right? Hindi mo pwedeng basta-basta gamitin yung company mo na magfa-finance ng brand new na sasakyan para sa'yo. Kung yung kumpanya mo ay 1-2 taon pa lang buhay. Right? Ito yung mga kuha mong message. Kailangan mag-co-sign ka pa rin as the owner. Kung ikaw yung owner at bad credit ka, mag-co-sign ka para sa kumpanya mo, sa kanyang commercial credit niya, hindi ka maaprubahan kasi bad credit ka as the owner. Okay? Owning a business doesn't mean you automatically get to finance vehicles sa pangalan ng business mo. Okay? Here's another example, guys. Different bank naman. National Bank of Canada. Again, conditional approval. Okay? Ito naman, 2026 na CRV. Meron siyang down payment na 3,000. Now, with the increasing amount of fraud sa immigration natin, right? This is a hot topic para sa mga matagal na sa Canada, right? This is one of the reasons why,
A lot of people have been against immigration, right? Even yung mga bangko, naging cautious na sila, right? So for example, sa case na to, 3,000 lang yung down payment pero ano sabi ng bangko? Source of cash down. Copy of bank statement, investment for the last 3 months showing source and availability of funds. So, para sa mga tao na gumamit ng show money nung kayo ay pumunta ng Canada, right? Same idea. Pag mag-down payment ka sa sasakyan, pwede nilang sabihin sa'yo, right? Kailangan namin ng pruweba na yung down payment mo ay totoo. Yan na yung perang yan sa bangko mo. Copy of bank statement, investment for the last 3 months showing source and availability of funds. Okay? Kasi merong panahon dati na pwede kang magpeke ng down payment. Right? Pero pag ang bangko ang nagsabi, no, gusto na makita ng proof na yung pera niyan ay talagang nasa account ng loan applicant, siguraduhin mo na andun yung pera. Okay? Siguraduhin mo na andun yung pera. They can impose this restriction if hindi sila content sa application, sa structure ng application ng car loan mo. Okay? And I think there's one more. No, that's the last example pa na meron tayo, no? Now, gaya ng sabi ko sa simula ng video, bigyan ko kayo ng advice, no? So, paano mo malalaman if yung down payment, discussion ng down payment, kailangan ng down payment, right, is something na sales talk lang or legit bangko ang nanghihingi sa'yo? You only find that out kapag kaharap mo na yung finance manager. Okay? So, sa case ko, I'm gonna use myself as an example. Alam ng mga aplikante, ng mga kliyente ko na I always send yung loan applications ng mga clients ko sa mga bangko with $0 down payment. Right? Now, when I send an application for $0 na down payment, magre-reply ang bangko. Sasabihin sa akin ng bangko either yes, good to go, kahit na $0 down, or no, decline yung aplikante, or conditional approval, kailangan namin ng mas malaking down payment. That is something na malalaman mo lang kapag ako na ang kaharap mo. Pag yung finance manager na ang kaharap mo. Hindi yan sakop ng salesperson. Hindi yan sakop ng sales manager. So, my advice, kung ikaw yung tipo ng tao na mahilig sa pamamalengke, ikaw yung tipo ng tao na mahilig ka makipagkwentuhan talaga, bago ka bumili ng sasakyan, right? Kinakaibigan mo lahat ng salesperson, right? Pag ang salesperson na nagtanong sa'yo, meron ka bang down payment, right? Huwag ka muna magsasabi na meron ka. Okay? Sabihin mo sa kanya, I will reserve that discussion with the finance manager. Okay? Hindi mo sabihin sa salesperson. Ang sinasabi mo sa salesperson, it's possible na may down payment ka. Pero, iho-hold mo yung information na yan para sa'yo kapag ako na ang kaharap mo. Kasi ako, when I say ako, I mean finance manager. Ang finance manager ang magsesend ng loan application sa bangko, hindi yung salesperson. Kahit gaano pa karisma yan, kahit ano pang dahilan yan na sasabihin sa'yo. And again, I'm not trying to insult salespeople. Naging salesperson din ako dati. All I'm trying to say is that information should be something between you and yung finance manager, yung tao na magsesend ng loan application. Okay? Always, advice ko lang sa mga nag-shopping ng sasakyan, always, kung ayaw mo dumaan sa akin or maybe hindi ka nakatira sa areas na sinaservice ko, kung meron kang ka-deal, right, sabihin mo, try mo lang maaprubahan ng $0 down. Tingnan mo lang kung aaprubahan ka ng $0 down. Okay? Hintayin mo na yung finance manager ang magsabi sa'yo. Right? O, may approval tayo or sabi ng bangko, conditional, pero kailangan namin ng mas malaking down payment. Right? Huwag mong sabihin kaagad, agad-agad sa salesperson. And again, this applies a lot kasi sa mga medyo mayabang sa pera. Alam niyo naman yung mga tipong taong gano'n, di ba? Yung mga walk-in sa dealership, yung dideklara kaagad, meron akong 5,000 na down payment. Anong promong pwede mo ibigay sa akin? Palengke style nga. Palengke style. Cheap pakinggan, di ba? Reserve that part of the conversation kapag finance manager na ang kausap mo. Para that way, alam mo na yung bangko talaga ang nag-ask ng down payment and parte yan ng loan approval. Right?
try mo palagi na mag-structure ng deal na $0 down, right? Pag sinabi ng finance manager, pag nag-send na siya ng application, nagsabi siya, tatawagan ka niya, sabihin niya sa'yo, oh, Juan, sabi ng bangko, kailangan ng down payment. Right? At least doon, alam mo, okay, sabi ng bangko, kailangan ng down payment. Right? Pwede mo rin tanungin yung finance manager. Sabihin mo, okay, bakit daw kailangan ng down payment? Right? Kung nag-submit yan ng application talaga, meron niyang rason na sabihin sa'yo. Kaya niyang ipaliwanag kung bakit kailangan ng down payment. Hindi alam ng salesperson yan. Kasi ang trabaho ng salesperson, guys, makipagkaibigan sa'yo, mag-build ng rapport, mag-take ng test drive, mag-answer ng questions tungkol sa features and benefits ng sasakyan. Kami sa finance ang mag-handle ng loan application mo. So, reserve that part of the conversation kapag ako na or kami na ang kaharap mo. Okay? Pag nagsabi sa iyo ang salesperson right off the bat, oh, Pargoy, meron ka bang down payment dyan? Kailangan 5,000 down. Sales talk yun. Okay? Pag sinabi sa iyo na, oh, sabi ng sales manager, kailangan may 1,000 down. Sales talk yun. Okay? Sabihin mo lang na, pwede mo bang isubmit yung application ko ng 0 down? Gusto ko malaman kung ano nga sabihin ng bangko. Pero again, that takes a lot of trust sa kausap mo. That takes a lot of confidence sa kausap mo na mabibigyan ka ng tamang sagot sa sinasabi mo. Okay? So that's my advice sa mga car shoppers there. Okay? Hopefully magamit ninyo sa inyong pagkuha ng sasakyan. And I don't have any issues with that kasi alam ng kliyente ko, lahat ng kliyenteng dumadaan sa akin, nagsesend ako ng application sa bangko at $0 down. Kapag nag-reply sa akin ng bangko na okay, kailangan namin ng cosigner, kailangan namin ng down payment, saka ako sinasabi sa kliyente ko. Sinasabi ko sa kliyente ko, okay, kailangan natin ng $1,000 down, $2,000 down, $5,000 down, kailangan natin ng cosigner, or kung wala kang cosigner, maybe we need to look at a cheaper vehicle. Yun ang approach ko. I can't say the same para sa mga ibang finance manager. Okay? So I hope nabigyan ko kayo ng idea for tonight's video about the different restrictions, different limitations na ini-impose ng mga bangko sa mga loan applicant. Irregardless kung gaano kalaki ang down payment mo, gaano kataas ang sahod mo, gaano kamahal ang sasakyan na gusto mo, right? It all comes down to ano yung nasa credit file ng aplikante na ito. Maganda ba ang credit niya? Strong ba ang credit niya? Strong ba ang income niya? How long na siya sa Canada? Ano ang posisyon sa trabaho? Lots of different factors involved. Okay? Hindi po namin kayo lilimitahan. Huwag po kasi ninyong daanin sa drama palagi na iniisip mo porket sinabi sa'yo ng dealership hindi ka maaprobahan ng brand new, iiyak-iyak ka na, maawa ka sa sarili mo, may dahilan kung bakit. Ito yung mga rason kung bakit. Pinapakita ko sa inyo with proof. Para that way, if you come across a situation sa sarili mong buhay o sa kakilala mo, before ka ma-depress, before ka mag-victim mentality, may idea ka, oy, baka ito yung dahilan ng bangko kaya hindi ako pinayagan. Right? For your own benefit ito.